Nandito po tayo sa ADD Baptistry sa Palid, Pampanga, na kung saan sa oras na ito ay kasalukuyan ay makikita nyo po ang bahagi ng mahigit na naman sa 1,000 mga kaluluwa na magpapalik loob sa Diyos. Sa ngayon ay inyong makikita ang mga lalaki at babaeng ibig na maglingkod sa Diyos. Ito ay dahil sa walang humpay at patuloy na pamamahayag ni Brother Eli Soriano ng mga salita ng Diyos na nakasulat sa Biblia. Sa gitna ng maraming pangigipit ng ating mga kaaway, pinatutunayan ng Panginoon Diyos na kanyang sinasamahan ng samahang ito. Talaga po ibang-iba po ito. Ako dito. Dahil ito po ang tunay na nakita ko. Kasi mayroon talagang space sa puso ko na hindi ko makita-kita despite of the fact na I have a good family. Meron akong trabaho na maganda, marami akong friends. May sarili akong pera. Pero yung katahimikan ng kalooban, hindi ko nakita doon sa pagka-born again ko. Ngayon ko lang natagpuan. Masaya ako kasi una gusto ko rin na meron talaga ako susumpaan na totoo ko. Dati binautisman ako, ganun lang. Pero ngayon, taos na sa puso ko yung pagtanggap ko. Ito talaga yung napakinggan ko na makikita ko talaga yung totoo nasa Biblia na parang umaano sa puso ko na ito na talaga yung gusto kong relihiyon na magbibigay sa akin ng katahimik. Masarap po, parang nakabinatisman, parang bagong bihis ako. Nanay, yung alam ko nariyan ka pa sa Iglesia ni Cristo, sana umalis ka na dyan. Sana may programa sa TV, makinig ka ng turo ni Brad Eli. Baka sakaling malaman mo ang katotohanan at makasama kita sa tunay na relihiyon. Sa totoo lang, maraming dahilan eh. Kaya ako nung una naalis sa iglesia, gawa ng una kong asawa. Wala sa katinuan din, magulo rin ang buhay namin. Kaya ako nag-decide ako na mahiwalayan siya dahil sa tagal ko maglingkod sa Iglesia ni Cristo, parang puro sakit sa dibdib ko naramdaman ko. Kaya naman nag-uumapaw sa pagpapasalamat sa Diyos ang bawat araw ng linggong sumasapit sa samahan. Pagpapasalamat na dinadaluhan ng libu-libong mga kapatid at mga panauhin na nakikiisa at nagnanais na makaalam ng katotohanang nakatala sa banal na kasulatan. Lalong-lalo na ang mga kapatid na bagong bautismo, marami sa kanila ang hindi mapigilan ang pagpapahayag ng mga saloobin, bunsod ng labis na kaligayahang nadarama, kalakip ng paghahandog ng mga awit at pagpuri sa Diyos. Umanib ako sa panusunan Brother Eddie, gusto ko kanyang panusunan dahil tama ay pang-aral. Kaninang nagpapasalamat ako sa pagkatawag ng Diyos sa akin. Nangingilabot ako, halos maiyak ako sa tuwa
dahil mapalad ako sa milyong-milyong tao, isa ako sa pinili ng Diyos na magsisi, manampalataya, tupad sa kanyang kalooban at tupad sa kanyang katwiran. Masaya ako. Feeling ko, wala na akong problema sa buhay. Maging ang mga hindi pa kaanib sa samahang ito ay hindi mapigil ang damdaming magpahayag ng mga saloobin kaugnay ng kanilang paniniwalang sa pamamagitan ng punong tagapagsalita ng samahang ito ay makasusumpong sila ng katotohanan. Kasi nung una, ayoko sa kanya. Talaga. Ngayon, the way na yung habang umaten ka, nakikita mo yung parang habang nagsusuri ka, nalalaman mo sa kanya kung ano yung totoo, kung sino siya. Kasi parang, pag di mo siya kilala, ang feedback sa kanya is, parang marami siyang utang, nagmumura siya sa teachings niya, ganun. Pero, habang ma-attend ako, naintindihan ko kung bakit. Tsaka kung ano lang yung hindi gaya ng pagsasalita ng ibang word. Ganun. Kumbaga parang may pinatutungkulan na katotohanan. Ay, yung mga aral na binabanggit ni Brother Eli, hindi sinasabi sa Katoliko ng pare. Yung mga aral niya, hindi mo na makikita sa iba. Marami pa akong natutunan kasi doon po sa iglesia, hindi po ako nagbabasa ng Bible. Eh dito po, nakakapagbasa po ako ngayon ng Bible. Sa mga kapatid ko po sa iglesia ni Cristo, subukan niyo po dito subukan po ninyo dito sa dating daan. Marami po kayong matututunan dito, tsaka na dito iligtas kayo. Ngayon lang po ako nakadalo rito sa dating daan. Kasi po, gusto ko pong makaramdam ng kapayapaan sa buhay ko. Yung po ang nararamdaman ko po sa puso ko na talagang ito ang tamang daan para sa makapunta ka sa Panginoon. Mula noong sumama kami rito, para bang hinahanap na ng katawan ko na every Sunday, nandirito ako. Ganon. Every Sunday, kailangan nandirito ako. Kasi para bang pakiramdam ko pag uwi ko sa amin kahit na anong layo ng biyahe. Parang magang na magang dalhin.